tandaan natin, no, ang foundation natin ay nanggagaling sa mga apostles, no? Sabi sa Ephesians 2 verse 19 to 20, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household. Build, tong household ni God, no? Household ni God, ibig sabihin mga Christians, mga tayo naniniwala kay Christ, no? Build on the foundation of the apostles, prophets, with Jesus Himself as the chief cornerstone. Unang-una, foundation na pinaka-cornerstone na si Jesus Christ. Lahat ng sinabi ni Jesus Christ, yan ang foundation natin. Pangalawa, yung mga prophets, yung Old Testament prophets. Ano ba yung mga sinabi ng Old Testament prophets? Pangatlo is the apostles. No? Apostles and prophets. Ay, magkasama pala yun. Apostles and prophets. So, yung mga turo ng prophets and apostles, ito yung New Covenant. Ito yung bagong batas. Turo ni Jesus Christ, ito yung bagong batas. Pinaka-cornerstone natin sa Jesus Christ. And the turo of the apostles and prophets are foundational ng faith. So kung ano yung sinabi ng apostles and ng prophets, yun yung dapat nating sinusunod. Which is sinabi ni Paul, you give generously out of your heart. And si Paul ay isang apostle ng Gentile. Siya lang naman ang apostle ng Gentile, guys. Tandaan natin na siya yung apostle to the Gentiles. Dahil sa ministry din ni Paul. Kaya kumalat yan sa buong mundo. So, napaka, delikado na wag na lang natin pansinin yung mga nagtuturo ng tithing, nag-encourage ng tithing. Kasi it brings people to the pit. Katakot. And how prosperity gospels teach this, sinasabi nila, sign ng salvation nila is pag nagtatithe sa isang tao, which is napakadelikado. Sinasabi nila nawawala ang salvation ng tao, unang-una daw mawawala is yung pagtatithes nila kasi submission daw kay God yun. Grabe, napakadelikado nung thinking na ganun. Kaya ikaw, ang magtatithes ka, bahala ka sa buhay mo. Pero sinabi ko yung totoo sa inyo para at least alam niyo. Kung may question kayo, di tanongin niyo.